Sa isa sa mga nakaraan kong recording, sinabi ko nga na kapag meron kang agonist na ang trabaho ay nagpapataas ng activity ng receptor, may mga agonist na mas malakas, may mga agonist na mas mahina. So, ang tawag natin sa mga agonist na talaga malakas ay mga FA or full agonist. Tapos yung medyo nagpapalakas pa rin pero hindi ganun kasing lakas ng full ay mga PA or partial agonist. Tapos, you should also know na siyempre dahil pareho sila ng agonist at dapat pareho sila ng ginagawa, ibang degree nga lang, you should imagine na pareho yung active site na binabind nila sa isang receptor. Importante tong diagram na to dahil may punto ako na gustong banggitin mamaya, no? Pero again, as a review, if we go to their diagrams, so let's say I have a plot here. Itong x-axis is the dose of the agonist given. Tapos yung y-axis is the increase in the effect or the constitutive activity of that receptor. Ang ginagawa ng full agonist is talaga yung pinakamalakas na pwedeng gawin. 100% kumbaga. Okay? 100% kumbaga. Tapos yung partial agonist, below 100. Kaya nga partial kasi hindi niya na-achieve yung maximum point na yun. So, kunwari lang naman, no? It could be any, it could be 80, 60, 40%. Dito, wala lang, 70%. Okay? And then obviously, yung pagiging full niya resides in it being this powerful. Ang partial niya resides in it being just this powerful. Ngayon, it's very clear to understand those two separately. Pero there are a lot of textbooks. Ang daming ng diagram. So parang nababahala ako. And people rarely understand this. Napansin ko lang, no? And I want to make a separate recording para tapusin to once and for all. Ano nga ba ang nangyayari kapag pinagsama ko ang isang full at partial agonist? Lalo na ito talaga statement na to. Of course, there are really good people, good teachers who can explain this. Pero if this one is explained like half-baked, malilito talaga ang estudyante. Sabi, a partial agonist acts like an antagonist in the presence of a full agonist. Kasi kung isipin mo, nakakasira ng ulo. Parang agonist nga yung tawag mo sa partial agonist, tapos nagiging antagonist. Ano yun? Bipolar ba siya? Ganon? So, like, what does this even mean? So, I'm here to try to explain how that happens. And I'm going to show unconventional diagrams. Actually, if there are experts in pharmacodynamics, you can correct me if this isn't really that accurate. Pero I think this will try to get the point across at the moment. Ang gagawin natin, let's try to pretend that I have a patient or a subject, no? Okay, or a test setting or simulation na magbibigay ako ng full agonist sa partial agonist pero hindi sabay. Tapos ang gagawin ko muna, itong diagram na to is full agonist muna tapos partial agonist. So mauuna yung full. Itong diagram naman sa baba is uunahin ko si partial bago mag-full. Tapos tingnan natin, does it really make any difference, no? Or not? Una, try natin kapag full agonist muna. So, just to make things easier to understand, 'di ba sabi natin si full agonist mas matangkad yung kanyang graph, yung plot niya, yung partial agonist mas maliit. So, yung broken lines na yun yung nakalagay dito. Okay? Parang guide lang siya kung ano ba yung susundin, kung full ba o partial. So, sabi ko nga dito, in first scenario, si full agonist muna. So, syempre, ang susundin natin sa simula is itong matangkad kasi nga full agonist muna 'di ba? Full agonist nga muna. So, tuloy-tuloy tayo. Tapos what if? What if at this point, at this juncture, doon ko ihahalo si partial agonist. So, ibig sabihin, at this point, si full agonist lang pala. Pero the moment I reach that point onward, it's now pinagsabay na si full at partial agonist na nagka-jumble-jumble na. Ang mangyayari, si partial agonist, 'di ba? Mas mababa yung activity. Yung activity niya ganito lang. So ang gagawin ni partial agonist pag dinagdag ko sa kanya is it will try to drag down initially si full agonist. 'Di ba? Si partial agonist inad ko sa time na to and it's like uh ano hindi po ako ganito kalakas, sabi ni partial. So ang gagawin niya, hanggang dito lang ang kaya ko, so ibababa niya. But eventually, habang tinataas mo kasi yung concentration ng partial at full agonist, nagkakaroon din ng greater chance yung full agonist ipamalas talaga yung kanyang lakas kumbaga. And then eventually, akala mo magda-drop down ka dito sa level ng partial agonist. But the full agonist would actually get to recover, tapos babalik siya sa Emax ng full agonist niya. So parang meron lang tayong temporary drop dito because of the partial agonist dragging it down. Siyempre,
napaka-weird ng diagram na to. It doesn't even count as a plot at all, di ba? But if you want to average that na, paano yun? Ano yun? Tumaas siya ng mataas sa una, tapos nag-drop, tapos tumaas ulit ng pangalawang beses. Maybe if we could try to find a middle ground for these extreme changes, siguro, ito, maintain natin yung end saka yung start. Siguro in the middle, we find the middle ground. Ganito magiging average niya. Tama? So siguro, our assumption is, ganito ang itsura siguro kapag pinagsabay natin tong dalawa. Ngayon, paano naman pag binaliktad natin? Sige, tingnan natin kung may mangyayari. So una, pag partial agonist, so susundin natin yung mas maliit maliit na plot, di ba? So partial muna. Tapos let's say at this point, tinaas ko yung or dinagdag ko na yung full agonist. So, di ba ito is partial lang, pero from this point onward, ito na si partial plus full. Siyempre, si full agonist, sasabihin niya parang, hindi ko tutuloy ito. Siyempre, full agonist ako. Pwede kong itaas yan. I could really turn the heat on, no, kumbaga. Tapos, it will eventually go up high here. So ngayon, siyempre, kalokohan naman to kasi parang, ano yun, tumaas ng maliit, tapos bigla siyang nag-escalate ng sobra. So, probably, if I find a middle ground with this start and this end point, siguro, pag in-average ko tong parang S-shaped part dito, it would look like this. Yeah, ito yung unsure ko, but based on how I understand this, napapansin ko that regardless of kung ano yung unahin mo sa dalawang agonist, you will get something like this, na kasing tangkad ng violet na plot, yung Emax ng full agonist, pero as you can see, hindi siya nag-overlap, na-shift siya to the right. And in fact, if you watch my discussion a while ago, or in a previous video, di ba, kapag sinemilag natin, yung shift to the right na sinasabi na yon, malinaw talagang uusog sa kanan siya. So kapag ito, ginawa kong semi-log dito sa baba, mas malinaw na talaga yung pag pinagsama ko si full at partial agonist, kamukhang kamukha niya si full agonist, umusog lang siya dito. And what changes would that be? Would that show us? Okay? So, di ba, kunwari, gawin lang natin yung conventional na, di ba, ito yung original na Emax kapag si full agonist lang, ito yung 1/2, tapos bumaba, tapos ito yung KD, okay? Tapos kapag in-add ko na si partial agonist, ano nangyayari? Una, Emax. Ano nangyayari sa Emax? Nagbago ba yung Emax? Hindi na. Hindi, di ba? So kapag pinagsama ko pala yung partial at full agonist, yung Emax, hindi nagbago. So that means yung 1/2 hindi rin nagbago. Pero pag pinlat ko to sa violet na to, tapos binaba ko, ano nangyayari sa KD? Mula sa yellow. That's right. Umusog sa kanan. Or yung KD, tumaas. Remind you of something? Does this remind you of something? Dapat meron. Because Emax didn't change, KD went up. That is characteristic of competitive inhibition. In other words, nung sinabi natin kanina na a partial agonist acts like an antagonist in the presence of full agonist, siguro maganda linawin natin that that antagonism is actually a competitive mechanism. Kasi kung babalik tayo dito, it makes sense, di ba? Kasi kahit sabihin mo na, ako agonist ako, ako agonist din, o pareho tayo ng goal, pataasin natin. Eh di ba, the fact na kayo nakikipag-agawan kayo sa isang area, nagko-compete pa rin sila. And therefore, it is really sensical that you see some kind of competitive inhibition as if akala mo may agonist kang dalawa, pero yung isa, parang gumagana siya bilang kalaban. So anong lesson dito? Kapag ikaw, meron ka ng binibigyan ng full agonist na pasyente at ayaw mong ibaba yung activity, okay na siya doon, huwag ka nang magbigay ng mas mahinang agonist or partial agonist. Kasi ang gagawin ng partial agonist nun, papahinain lang niya, i-drag down lang niya yung effect ng full agonist. Kita niyo to? Diba? Ang ganda na ng full agonist, tapos binaba mo pa gamit ng partial agonist. This is very common in the case of opioids. Yung strong opioids, pag binibigyan mo ng strong opioids yung patient, wag mo nang patungan ng weak opioids because it might give really unexpected problems to the patient. And thus, that justifies the statement, a partial agonist works good alone as an agonist, but becomes a competitive antagonist pag hinalo mo siya sa full.